Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, June 30, 2025. So, ano ba yung nangyari sa index natin? Parang window dressing lang yung nangyari sa kanya, no? So, nung umaga, okay naman siya eh. Kahit pa paano maganda yung galaw natin. Iniisip ko pa nga mag-i-spike tayo kasi nung closing natin ng Friday, malakas naman siya. Umangat nga siya ng konti ng 6.4 kanina. Pero nauntog na naman siya pagdating ng pre-close ng market. Sina Jollibee yata yung binuhusan nila kanina. Pero yung futures ng US market, maganda pa rin kahit na overbought na yung mga stocks nila. Umarangkada pa rin sila. Tapos sa crypto, medyo sideways lang. No? Pero mataas pa rin siya kasi nasa 107K si Bitcoin natin. Ngayon, yung mga gumalaw sa stocks natin is ano ba to? Bounce ba to mga to? Si Ali na una dito kasi breakout pala no, another. Ang lakas ng ang lakas ng volume natin. So kung mapapansin mo, 113.96 million net foreign buy pero yung volume niya medyo malaki nga. And drop pa rin tayo sa closing. Nag-drop pa rin siya. Parang nauntog pa rin siya. No? So sa 6.4, 6.3, 64.94. So negative 0.668. Pero yun nga, napansin ko, malaki yung volume na yan kasi merong malakas na net foreign buy itong si Ali natin. So ang dami din umakit na stocks eh. Maliban kay Plus at saka si Bloom. Ayan. Medyo malakas yung ano nila. Nagpa-profit taking yata yung karamihan ng mga traders natin sa kanya. Okay? So yun lang naman yung na-observe ko na galawan sa market. So nanguna nga po si Ali. So nag-breakout na siya nung Friday, Thursday, Friday, and then meron siya ulit. So nag-up siya na 4.61%. So maganda yung titik ng foreigners dito sa kanya. Ayan, no? 800, ang laki halos 1 billion, no? 845.86 million. Meron nakapondo kay Ali natin. Bukod dun sa ongoing na share buyback. And then, namayagpag kanina si Double Dragon at saka si Mary Mart. So, ang catalyst naman niya by tomorrow, July 1st, listing ng kanyang Hotel 101. Kaya nga, maraming tataka bakit si Mary Mart ang lakas ng galaw kumpara dito kay Double Dragon kasi hotels to eh. So related kay Double Dragon dapat. Anyway, so 4.62% ang closing and meron siyang 1.21 million na net foreign buy. And then si Mary Mart, ito nag-close na malakas 17.86%. So binomba, negative 82K. MRC, another green day, plus positive 5.95%. Pero malit lang yung net foreign buy, 3.7 million. Top, ito yung panalo yung mga investor ng top. Ito yung isa sa pinakamagandang IPO natin for the year. So breakout siya ng 9.33%. Lakas ng sipa. Negative 1.02 million net foreign sell and then mukhang dedo na yung alaga natin si Plus. Kailan ba tayo mag-i-inject nito o Diamond Hands? So Plus, lakas. Negative 8.61%. Ito na. Pullback na talaga. Plus 5.15 million net foreign buy. Wala na nagagawa yung net foreign buy natin sa kanya. Okay? Pero majority ng mga stocks, merong galaw. Maliban sa buhos, si Jollibee yata yung nabuhusan kanina eh. So, ewan ko, meron siyang upcoming na negative news. Silipin na lang natin. Ayan, so disclaimer guys, sa mga kasama natin, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilin mo. And then follow mo ako dito sa ating social media as usual. Palapit Trader na YouTube channel para update ka sa mga posts natin. Subscribe na lang po or join ka dito sa pinaka-trading community naman natin. Okay? So, andyan yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Malaking views natin nung Friday, nag 1.2K siya. So, company reviews, check mo na lang po. Profit or loss sa market. Nag-aral ka ba ulit over the weekends, basic indicators, technical analysis. Bullish na bullish pa naman ako sa opening kanina. Kasi maganda yung yung closing natin ng Friday, tapos nag-close si US market. Maganda rin yung galaw niya, kaya in-expect ko mag-close tayo ng berde. Pero may buhos yung market natin. Fundamentals, yung mga risk management. Pero siguro tama nga, window dressing. Then tomorrow, expect merong bounce na Jollibee kung wala naman talaga siyang negative news. PSE Stock Market Studies, yung mga learnings natin. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Flabby Trader.
Crypto to para sa mga meme coins and play to earn games. Social media, Facebook account na Flavi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan, double check na po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then Twitter, wala pang summary si Philippine Stock Exchange. Ayan, si Hotel 101 natin. Ayan. So, July 1st. Tapos na siguro, no? Tama ba? Ba't nandiyan na sila sa sa picture, di ba? Yun yun, no? Sina Injap, asan si Tony? Tony Tan. Siya ba to? Ayan. So, anyway, hindi ko siya masyadong mamukhaan. Ayan. So, dito muna tayo sa summary ng mga blue chips. Yun. So, Jollibee nga po, yun ang cause ng drop. Binuhusan siya kanina, negative 5.51% at saka si Converge pala, negative 3.9%. DMC, ang aga naman profit taking, negative 2.5. BPI, negative 2.4. ICT, negative 2.28. Mukhang banks yung tinamaan na. Banco de Oro, negative 2.05 and China Bank, negative 1.81%. So medyo humahataw si Ali natin, 4.65%. GGS, ang ganda din ng galaw. 4.06%. Emperador, 2.05%. Akala ba properties? Ba't mahina si SMPH, 1.74%. Monde, 1.23%. Pure Gold, 1.12%. And Ayala Corp, 0.8%. Okay? So, mas marami nag-red nung nag-close na yung market natin. Foreign funds sold. Banks nga. AUB, BDO, BPI, China Bank, Metrobank, Union Bank, ASN, SCC, SCP, TAP, CNTF, DNL, EMI, Megawide, ABA, AC, DMC, ARITS, House and REIT, Globtel, Converge, ICT at saka si Wilcon. Foreign funds bought, PNB, Security Bank, APF, Gen, RFM, AAB, Costco, GT Cap, Ali, Double Dragon, Meg. Dito, mga properties nga, Robinson Land. ATI, Cebu, Mac, Bloom Plus. Okay, so hindi umataw yung mga pasugalan natin. Mukhang mainit yan ang pasugalan na. May mga nakikita mga posts yan. Pure Gold, Robinsons Retail, OGP at saka si PX. Ayan, tapos si first of for the Philippines. So Siatan, Cactiong Hotel 101 set to make Nasdaq debut on July 1st. Pero ba't nandiyan sila sa picture na yan? Ayan. So bukas pa na. Okay, nauna na yung price action natin. Ayan. Okay, ito yung pinaka-summary natin kanina. So ang tinamaan is yung pinakamalaki, banks yata eh. Ayan, finance. 1.68% at saka service si Jollibee yata to, negative 2.2%. Pero lahat is mapula maliban sa property hato 2.17%. Gawa ni Ali. Ayan. Ano kayo meron sa properties? Bumabalik na. So losers, andyan na. This week, I focus on personal finance, which is the foundation of investing. Why we need to stay frugal. Ayan. Tipid-tipid para may pambayad ng magkaroon ng buying power. So headline inflation may have slightly pick up in June. Rason consolidates water assets with Manila Waters. Laki 38 billion Wawa JB Co buyout. Okay. So may binili siya. Dividend schedule, LTG, ngayon, next date. So, kano ba to? 2%. Si Medic, July 1st, OPM, LPC is July 3. Ayan, yung mga mahilig sa dividendo natin. Ito yung kanina eh. Mataas kanina yung galaw natin, di ba? So, nauna pa rin yung properties, pero si Jollibee, negative 0.87 lang dito. Ayan, ano kayo nangyari? Window dressing nga siguro yung ginawa. So, ayan, 11, ano oras to? Alas 12. So, ganun pa rin. Maganda pa rin yung galaw ng mga blue chips. NGCP keeps low rates amid public worries about rising power costs. Alas 10, malakas pa rin siya. CNPF to lower canned sardine prices. Getting a wide range of question also help guide future MB as the question should be what's really on the minds of readers. So, have a question daw. More first projects from CPG. OpenAI has struck custom AI deals with Pentagon, the Indian government, and Grab the information.
Okay, Nvidia insider sold over 1 billion in stock. AMD amid market surge sa mga reports. So, okay, so profit taking na. Parang si Plus, no, yung isa sa mga executives nagbenta na and then saka bumagsak yung price action. RCR investor poured into RL Commercial REIT. Felix Mining remains on track to begin commercial operations of its Silang project by 2026. Top, ano meron? Through its subsidiary Viking Land held the soft opening of the three-story Bay Mall in Leluan, Cebu, a PPP project with the local government under a build operate transfer scheme. Ayan, may catalyst pala. OPM and Minerals approved share buyback. Oh, ba't hindi ito pumitik? Si OPM natin. Sino pa? Share buyback, Cebu Pacific. Puminto na yata si, si Ali sa share buyback. Tapos yung last week. President Trump says US ending all trade talks with Canada. Kala ko negative to kanina eh. Pero okay naman yung futures na pinapakita ng galaw nila. So, peso rebounds. Ang taas ng palitan last week, no? Pero ngayon, nasa 56 pesos na siya ulit. Okay? So, ano pa ba? Inflation, meta have a question, slow news, help a brother out. I just need to lock in. Okay? So, memes. Okay. So, patalastas ulit. Tama-tama to. By tomorrow, start na ulit yung cycle ng Patreon channel natin. So, pakidouble check na lang yung mga gusto ng guide sa trading pa sa market. Mag-trade tayo ng sabay gamit yung ating Patreon channel. Okay? So, punta tayo dito sa pinaka-chart natin. Mamalat ako Okay, so ano ba? Pababa ulit natin o ilalagay natin sa Naging bullish na ako last week eh. Ano ba? Super sideways ba yung yung galaw ng market. So anyway, ganyan muna. Total net foreign buy naman. So maging bullish tayo ng konti kahit konti lang sa galaw ng market. Pero marami nga yung sa buhos kasi nangyari tong pati C plus alam ko sa closing din to eh. Tingnan natin mamaya. BPI, ICT. Tig to 2% eh. Parang syndicated na galawan, di ba? Sino pa? Jollibee, negative 5%. Okay. So anyway, bullish pa rin tayo kahit paano. Kasi for the first time nung Friday, negative 7 million lang. And then meron tayong 113.96 million. Ewan ko lang, kasi si Ali is meron siyang 800 million na net foreign buy. So alam naman dito lahat nagpuntahan, no? So meron lang siguro buyer si Ali natin. Okay, so naku, may pullback bukas kung ganun. Yung galaw natin. Hopefully mag-close ng maganda si US market para makita natin o magkaroon ng influensya na gumanda yung closing naman sa Philippine markets natin. Okay, so pa-recover yung MACD and pullback ng konti yung RSI. So ganyan muna yung tingin ko sa kanya kasi meron siyang higher low. Meron siyang kahit pa paano higher low o ito yung isang low. Pero sa isang tingin, kung ito yung mga lows, and then ito yung pinaka-obvious na lows ni PSE. Okay pa. So, punta tayo sa winners. Yung may volume lang Merrimart. Ba, gumaganda. Ang laki, 17.86%. Congrats sa malakas yung loob na bumili last week. Bicor, 17.6%. Si TAP, breakout. Lakas ng breakout. 9.33% si MRC. Nauntog na rin. Pero nag-stay ng baka pullback na to. Nag-stay ng MA20. Sino pa? Si Double Dragon o Dow G. Yari bukas. Dow G pala yung galawan. X. Nagkakabulim si X may gustong bumaba. 4.4%. GGS 4.06. Maganda yung galaw. Si sino ba to? Hindi ko alam to. BRMPC, AP na lang, uptrend 2.76%. And BSC, wala masyadong volume. Hanap tayo ng volume. Emperador na. So, nag-bounce sa malapit sa MA20, 2.05%. So, yung mga losers, nako, si Plus natin. Laki na ng loss na. Hindi naman. Ang laki na opportunity loss. Ayan, 20%. No? So, yari, yung mga diamond holders na kagaya natin, negative 8.61%. Tingnan natin, pag wala pa rin bounce, ano ba, cut loss, cut gain na ba tayo sa kanya? Ayan, ilagay mo sa comment section. Dati diamond hands, pero pindot na rin. Negative
5%. Si Jollibee nga, Converge. Alam ko, diretso na, oh. So, ano na naman, sideways na naman, 3.9%. Si Nickel, nauntog sa MA100, negative 2.94. And si DMC, pullback, negative 2.5%. Okay? So, tingin tayo sa global markets. Maganda naman yung pinapakita ng ano eh. Ayun oh, futures oh, lakas oh. So, S&P futures 0.44, Dow futures 0.5, Nasdaq 0.67%. So, Europe maganda, hopefully maganda. Ayan. Ay, gumana ng mouse natin. Okay, pangit ngayon yung Europe. So, medyo pullback sa European stocks. And then, sa Asian stocks, maganda naman siya. Majority is okay. Maliban dito kay Hong Kong. So, the rest is okay naman yung galaw natin. And then, sa crypto, pullback. Pero steady lang siya. Kapon 180 yata itong si ano, yung Bitcoin. So, 107K si Bitcoin, Ethereum 2.45, XRP 2.18, BNB 653, and Sol, lumakas si Sol, 150. Pero mukhang pullback yung galaw natin for today. Ayan, yung mga charts kasi pabaliktad. Okay, so balik tayo dito and then pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si Ali nga po at siya yung nangunguna dito sa listahan ko. Ayan, ang lalaki ng lalaki ng volume ni Ali. Mukhang gusto na siyang pabalikin dito sa bandang taas. So, nasa yung pinaka-resistance. Nandito ngayon dito ba sa baba o sa taas? Meron siyang support dito last time. So, 28.74. Ayan, nag-overbought na tuloy. Tapos, historically, hindi masyadong tumatagal sa overbought si Ali natin. Pero merong kakaiba. So, napansin mo din siguro, yung volume natin is last Friday nasa 300 million net foreign buy siya and then ngayon is meron siyang 845.86 million na net foreign buy. So medyo malakas yung ano kayo meron dito? Ano ba yan? Balancing, rebalancing or dressing? Ayan, tignan natin bukas, makikita natin yan kasi 3 days na 1, 2, 3. So anyway, ito lang nakikita ko sa kanya na pinakamalapit na resistance 28.71 kasi na-break na natin tong 25.6. So hindi naman ganun kalaki yung galaw niya pero significant to kapag blue chips ang usapan. Ayan. So mula doon sa average line dito sa MA100 is nag-up na rin pala siya. Laki na rin, no? 14% na rin yung binalik niya. Ayan. So babalik na siya dito sa bandang taas. Tignan natin na kung abot siya ulit ng 34 pesos, pero medyo matagal-tagal pa yan. Tignan muna natin kung lalampas tayo dito sa 28.74. Okay, so RSI bullish. Above siya ng RSI 50 and bigla makita mo spike na rin yung itsura ng MACD formation. Pero overbought na nga siya ng konti. Ayan, baka dito lang tayo mauntog. In-expect ko dito siya mauntog eh. So mauntog, hanap ng support and then gagalaw ulit siya kung tuloy-tuloy na meron tayo net foreign buy. So, sinakto, 27, si Ali at nag-close ng 4.65%. Catalyst-wise, wala. Binobomba lang siya na mga foreigners natin. Catalyst siguro yung, pero araw-araw naman yun eh, yung kanyang share buyback transaction. Ngayon, wala siyang disclosure ng share buyback pero last Friday, meron siyang inilabas naman. Okay? So, next, yung dalawa, magkapatid, Double Dragon at saka Mary Mart. So, unahin natin si Double Dragon, napagod na yata siya. So, marami nga nagtataka, bakit si Mary Mart ang pumitik at saka hindi si Double Dragon. So, si Mary Mart kasi, medyo maraming takot sa kanya last time dahil dun sa ongoing na stock rights offering. So, wala naman ng balita after noon. Kailan ba yung pinaka-date niya? Pero may price na siya last time, mababa, di ba? Yung kanya stock price offering. So, tingnan natin, later kung lalabas yung news. So, dito pala tayo kay Double Dragon. So, medyo nag-Dow G. Alam mo na, pag Dow G, baka maghanap muna ng support. Hopefully, bukas, retest lang tayo dito sa 13.24. Kasi pinaka-support niya talaga is around dito sa 12 o 11.89 dito sa candle natin ito. So, mukhang pagod siya. So, maghanap ng resting point si Double Dragon bukas. Yun yung expectation ko. Pero pag merong optimism with regards dun sa Nasdaq listing niya, then pwede, di ba? Pero kanina medyo malakas yung
profit taking niya. So 4.62% and 1.21 million net foreign buy. So okay naman yung RSI. Actually, maganda yung RSI niya. Pero yung MACD formation niya is nag-i-start na ng mag-curve pababa. Ayan. So Doji alam mo na yung pwedeng mangyari. Okay, next, Merrimart. So ito yung panalo. Ano kayong balita doon sa stock rights offering na yan? So tingnan natin sa 5-minute chart. Anong oras binomba? Is opening. Opening pa lang pala, binomba na si Merrimart. Okay, no chance ka na dyan kasi 17% kaagad siya. 5% and then binomba until 18%. So nag-close siya is 17.86 and wala siyang foreigners. Ayan, so locals lang yung mga pumitik kay Merrimart. Hindi pa siya overbought, so hopefully meron pa. Laki ng volume niya, nag-aagawan talaga kanina. Nasa 10 million. Ayan, so siya yung isa sa winners, pinaka-winner natin na meron siyang volume. So ngayon, balik tayo dito. Nasa 0.7 na resistance and balik tayo sa support na around 0.6. Ayan, yun yung pinaka-support level natin. Hopefully bukas, hindi siya daw G kagaya ni Double Dragon. So, obserbahan nyo lang po. So, sa ngayon, lahat ng indicator, syempre, pataas siya kasi malakas yung spike natin kanina. So, RSI above 50 and okay din yung itsura ng MACD formation natin. Okay, next, MRC. Ano ba? Binubomba lang ba ito ng mga traders na parang ano din siya, Double Dragon, meron siyang daw G. So, nahirapan siya pero lalagay ko pa rin yung resistance sa piso or dito sa 0.97. Tingnan natin bukas kasi kahit pa paano meron siyang, malaki din yung volume niya malaki pa rin naman. Hindi naman nawala yung volume niya. So, 5.95%, 0.9 yung close. So, piso nga. Yung pinaka-resistance and 3.7 million net foreign buy. Ayan. So, bumalik yung RSI sa above 50 pero bearish pa rin yung itsura na hindi pa rin obvious yung reversal ng MACD formation. Pinaka-support, syempre, MA20. So, dito siya nagkaroon ng gap. Hopefully, hindi siya fill the gap. So, ang assessment ko sa kanya, bukas, pag nag-fill the gap tayo dito sa 0.87, mahina si MRC natin. So, kailangan natin ng pang-breakout na candles para naman sa kanya bukas. Okay, catalyst wala. Wala tayong mabasa. Next, top. Alam ko lang, for the short term, yung oil price. Kahit pa paano, nag-spike kasi siya eh. So, maganda yung niya, yung prospect niya. Grabe yung niya, no? Ang lakas ng breakout ni top. Ayun, no? Anong oras naman binomba? Last G's. So, ang daming pagkakataon natin pero hindi natin nasakyan si top. So, congrats doon sa mga meron sa kanya. Temporary resistance is 0.4230. Pero kung trend channel, parang meron siya, no? O breakout na rin. Sakto yata yung untog natin dito, Ayan, sakto yung untog niya. Yun. So, yan yung pinaka-trend natin sa kanya. Overbought na agad si top. Siguro a few days, meron pa. And then, maganda abangan to sa cycle. Parang, sino ba na? OGP. Sige natin si OGP. Ayan, parang OGP yung galaw na pansin mo. Okay, so anyway, hopefully, ganun yung gawin ni OGP din, mag-breakout. So, the close siya is 9.33%. And then lastly, so kagaya pa rin ba kita na Diamond Hands, lusaw yung ating kita. Kay Plus, okay, Fibonacci na ba tayo dito? Although obvious naman yung support niya is 50. So, tignan natin kung meron sasabihin yung Fibonacci. Wala na, iniwan na yung alaga natin. So, ayaw nila. Nandun sila kay Merrimart. Ayan, sakto. 0.5 Fibonacci is 50 pesos. Laki din ng drain up niya. So, yung mga humabol dito, medyo ipitski. Kasi malakas yung drop natin, nasa 8.61%. Ayaw na yata eh. So, ayaw na yata mga traders. Yung mga nababasa ko sa kanya na pinag-uusapan is sa Congress yata yon na para mainit yung mga pasugalan natin. Okay, so anyway, tignan natin. Bukas, makita natin pag wala pa rin Dow G. Worst case scenario, 42 pesos tayo kapag wala eh. Wala siyang bounce. Diretso yung drop. So, negative 8.61%. O, malay mo kasi minsan, kung the least expect na magbabounce, saka nagbabounce yung stock.
So, tingnan lang natin bukas dito sa 50.36. So, lahat ng indicators is bearish na. Okay, nag-i-ejectan na yung mga traders natin kay Plus. Okay po. So, yun lang yung ating review. Balik tayo sa PSE. So, maging optimistic na lang ako sa kanya kahit paano may bumibili kay Ali. Laki nun 800 million. So, meron siyang 100 million net foreign buy. So, hopefully masustain natin yan for the week. O, maganda naman kahit paano mag-touch naman tayo for the week dito sa 6,000. Ano ba ito? Pinaka-pick natin. 6,500 level. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel po natin. So, join ka sa group sa Patreon natin. So, start na bukas yung cycle. Yung crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Kudegi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.